Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, breaking news po. Dinakip na po si dating Congressman Arnulfo Teves sa bansa pong Timor-Leste. No? Pag-uusapan din po natin, ito pong mga press con na sinagawa ni Pangulong Marcos dyan po sa Kuala Lumpur bago po siya bumalik sa Pilipinas. Marami po siyang sinabi. Una po, yung wala daw po dapat kondisyon sa reconciliation with the Duterte. Nakakatawa po, no? Mamaya, tawan-tawa talaga ako nung sinabi ni BBM ito. Sinabi rin po ni BBM sa naturang press con na hindi siya magre-resign. Bakit daw po siya magre-resign? At yung isa po, yung hindi po siya apektado, no? Wag daw pong gawing batayan yung iisang survey ng pagbagsak ng kanyang trust rating. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Unahin na natin yung breaking news na yan. Ito po, yung footage, galing po to sa pamilya ni Teves. Ayan. Ayan po. Yung 10 seconds, dinakip na po si Arnie Teves. Ayan. Mula po sa kanyang tinitirhan dyan sa Timor-Leste. Okay. So, matapos po yan, nagsalita po si Arnie Teves nagbigay po siya ng pahayag na sinasabi niya po na siya ay held against his will. Okay, yan lang po ang detalye pa natin, no? Mga otoridad po ng Timor-Leste Police at Immigration ng Timor-Leste ang dumakip dito po kay Arnulfo Teves. Ngayon, mamaya po, isa po yan posibleng maging topic natin. Isa po yan sa pag-uusapan natin sa Brigada Aguila. No? So, teaser pa lang po yan kasi yan pa lang po ang impormasyon na nakuha natin. Dinakip na po si Arnulfo Teves dyan po sa Timor-Leste at mga taga Timor-Leste po, otoridad ng Timor-Leste, yung dumakip sa kanya. Para po sa mas mahabang detalye, makakakuha na po tayo niyan. Mamaya, subaybayan nyo kami sa Brigada Aguila. Ano na po ako riyan? Ako po ang isa sa mga anchor ngayon o isa sa mga host ng Brigada Aguila mamayang alas 2 hanggang alas 3 para po sa mga karagdagang detalye. Yan pa lang po nakukuha natin so far, no? Kumpirmado po yan, meron na pong pahayag si Teves na siya po ay held against his will. Okay, pag-usapan na po natin, no? Ito po si Pangulong Marcos dito po sa press conference. Ito, tawan-tawa talaga ako rito kay BBM, no? Pero sige, para naman po baka may makalimutan pa tayo. Ito po ang pahayag ni Pangulong Marcos hinggil po sa tinanong siya, no? Na yung sa mas mataas na survey ng mga Duterte sa kanya. Alam niyo po, pagpapatunay po yan, ayon nga po sa sa ating mga pagsusuri, hindi lang po simpleng yung pagkatalo po ni PBBM dito po sa midterm election, pagpapakita po yan na lame duck president na siya. No? Looking forward na po ang lahat ngayon sa isang Sara Duterte presidency. No? Isa na lang po ang hadlang para po sa presidency ni Sara Duterte. Ito nga pong pinakamalaki nilang roadblock, no?
na ginawa ito pong impeachment trial. Pero so far, sa nakikita po natin na inaaraw-araw po nila si BP Sara ngayon na yung mga dati na nilang binintang hinahanapan nila ng bago para naman yung tao ay may makita pa rin. Katulad po niyan, sumabay na po si Shell Jokno, si Laila De Lima, sila na po ang attack dog ngayon. Matagal ko na po before magkaroon. Tapos ngayon, meron na pong sariling spokesperson na yung katangian po na spokesperson na to ng House of Representatives ay parang anti-Claire din, no? Parang anti-Claire din po kung bumana tong bagong spokes. Kung sa palagay ni Speaker Martin na maisesolba siya, masasalba ni Attorney Abante, Princess ba? Yung kanyang popularidad dahil attack-attack din po ang gagawin nito. Pag-isipan niya rin. Yung mismong tatay, hindi na isalba to. Hindi niya mismo na isalba yung tatay niya. Okay. Ito po, sinabi po ni President Marcos, wag daw pong pagbatayan yung isang survey lang. Mr. President, survey lang po ba? Hindi po ba sapat na yung pagkatalo ninyo? Yung kung pagbabatayan po natin yung isang survey lang, ay hindi po totoo yan. Ang dami na pong pangyayari, no? Yun pong pagkatalo ninyo sa midterm election, ika nga ng mga lahat na nakasubaybay sa politika ay worse. Worse defeat by a sitting president sa midterm election, no? Bukod po diyan, yung sangkatutak po na mga problema ng Pilipinas, na katulad po niyan yung mga tungkol po sa 20 pesos, napaka-contrast po. Mahal po ang binibili natin bigas, mahal po yung binibili natin para magbenta ng 20 pesos na bigas. Samantalang umaangal yung mga magsasaka sa Bulacan na 11 pesos na lang daw ang bentahan dahil binabarat po sila ng trader. Doble-doble po, binabarat yung mga magsasaka, tapos ibebenta nila ng mas mahal. Sa isang banda, yung NFA bumibili rin ng mas mahal. Bakit hindi na lang kayo, bilhin nyo na lang lahat yung mga bigas ng mga magsasaka natin para hindi rin sila nababarat. Okay. Hindi lang po iisa ang batayan, no? Mr. President, napakarami na po. Hindi lang po yung isang survey na yan. Ang daming survey na po ang nagsasabi na kayo po ay pabagsak na ang inyong popularidad. At ang pinakamalaki nga po, hindi na po survey, ito po, malaking dagok sa inyo, yung pagkatalo ninyo. Kaya kung ganyan pa rin po ang pananaw ninyo na hindi pa rin kayo, wala lang din sa inyo, babaliwalain nyo pa rin, wala talaga mangyayari sa atin. Boses na po ng tao yan . Okay. Ito po, kahapon binalita natin si Ramon Bong Revilla, magdedemanda po, no, na sabi po ng kampo ni Revilla, acquitted na. Paano magkakautang? Nilabas po ni Attorney Yesyo ang pamagat po nito, no? Ito po ay balita mula po sa philstar.com. Tignan lang. Tignan nga natin kung totoo to. Okay, Revilla acquitted. Yung pong balita po to, noong panahon na kasi ang angal po ng kampo ni Bong Revilla, legit po to. Yung sinasabi po ng kampo ni Revilla,
siniraan po siya ng mga individual o grupo, siniraan po siya para po na naging dahilan ng kanyang pagkatalo, no? Ang pangunahing pinansisira sa kanya na hindi niya po ibinabalik yung 124 million na pinag-uutos ng korte, no? So sa tingin po ng mga kampo ni Revilla, ito po yung pangunahing dahilan. Binakbakan po siya rito sa 124 million na to na hindi niya pa binabalik, no? Yan daw po yung pinakalat nung nagdaang eleksyon. Siyempre pinagtatawanan natin si Revilla kasi talo na nga, pinamumukha niya pa na talunan siya, no? Pero ito po, dahil hindi na natin maalala yan, hindi pa kasi tayo vlogger nung panahon na yan, no? Ito po, nilabas po ni Yes Yes You sa kanyang X o sa kanyang Twitter. Yan po ang headline ng balita noong December 7, 2018 nung na-acquit po si Ramon Revilla. Sabi po ni Yes Yes You, si Attorney Topacio, "Dear Kuya Bong, anong fake news dito?" Hindi raw po fake news yung sinasabi na hindi pa siya nagsusoli ng 124 million. Ito po ang headline ng balita na yan mula po sa philstar.com. Revilla acquitted but ordered to return 124 million in public funds. Yun naman pala, malinaw naman pala. Kasi ang paliwanag po ng kampo ni Revilla, acquitted na, bakit magbabayad pa? So parang inamin nyo talaga na hindi pa kayo nagbabayad. Pero ang sabi po, dito sa iyong acquittal, ang linaw, Revilla acquitted but ordered to return 124 million in public funds. So acquitted ka nga pero pinasosoli sa iyo ng sandigang bayan. Hindi po siya siniraan. Yan po yung contention nito ni Yes Yes You. Hindi siya siniraan, hindi talaga siya nagsoli ng 124 million. Kung alam lang natin yan, Huwag na po tayong dumagdag. Malinaw po rito, Malinaw po rito, patas po tayo. Ano naman pakialam. Pero ganun po talaga yan, Hindi po pwedeng palagpasin natin yan kasi marami siyang inakusahan na fake news yung dahilan kung bakit siya natalo, no? Yung pagpapakalat ng fake news na siya po ay hindi nagbalik ng 124 million. Ito naman po, good news po sa mga malapit sa may bentahan ng 20 bigas. Sabi po ni Pangulong Marcos, "Watch me sustain it." This is what President Ferdinand Marcos Jr. had to say on the 20 pesos per kilogram rice initiative, the Benteng Bigas Meron na program, as he welcome public elation over its implementation. Okay. Watch me, sabi ni ni Pangulong Marcos. Watch me sustain it. Ipagpapatuloy niya raw yan, yung 20 pesos. Ano po ba ipagpapatuloy nyo? Yung pagbebenta ng ontian sa ilang peraso? So far po, wala pa pong announcement. Sa Cebu pa lang. Sa Visayas, sa Cebu pa lang meron. Sa Mindanao, zero po. Wala pong nagbebenta ng 20 pesos na bigas. Sa Metro Manila, iilan lang po yung nagbebenta. Yan po ba isosustain nyo? Yung sa Kadiwa Center lang, sa ilang piling lugar lang? Talagang madaling isustain yan. Hindi naman po ganyan yung paniniwala namin. Ang sinabi po namin, ang sinabi po ninyo, pagkakaunawa po namin sa 20 pesos na bigas ay sa palengke.
Kasi pwede naman po talaga. Pwede nga kayo magtinda ng 200 pesos na baboy. Bilhin nyo ng 300 sa nagkakatay, ibenta nyo ng 200. Pwede po yun. Hindi nyo naman actually napababa yung presyo. Di ba? Hindi nyo naman actually napapababa yung presyo. Inaayudahan nyo lang. Nagbibigay lang po kayo ng ayuda. Ayuda lang po yun. At saka hindi po malawakan yan. No? Kaya nyo talaga i-sustain yan. Bakit naman hindi nyo masustain kung ganyan lang kakonti? Ang parang ganito po eh. Matatawag nyo bang proyekto? Halimbawa, eto, magbibigay ako ng scholar, 100 o 1,000 scholar sa college. Pwede nyo po bang i-claim na libre na ang college education? Nagbigay lang kayo ng 1,000 scholar? Scholarship po tawag doon. Yung kay Duterte po, libreng edukasyon. Lahat ng state colleges and university, wala nang babayaran. Paano ko po nalaman yan? Nagpapaaral po ako ng anak eh. Pare-parehas pong PUP yan eh. Yung bunso ko, dahil pandemya sa PUP, wala nagpakita mga profesor, ayaw na niya. Nilipat ko sa isang eskwelahan, sa isang private na, itong bunso. Pero yung dalawa po, nung panahon na sila nag-aaral, may binabayaran pa. May tuition pa. Maliit nga lang. Pero nung yung anak ko ng bunso, zero na po. Wala na pong bayad talaga. Panahon na ni Duterte. Yan po ang tunay na proyekto. Pangkalahatan. Hindi po yung panguntian. Ang tawag po natin doon, pag nagbigay ka ng 100 nilibre mo ng edukasyon, scholar. Hindi po pre-education. Scholarship. Kaya hindi po matatawag yan na na-attain nyo yung 20 pesos na bigas. Pangmaliitan lang eh. Ilang tao lang yung magkiklaim na nakakabili. Hindi po ganyan. Halimbawa, sa panghalimbawa, 10 years na passport. Lahat po na mag-a-apply ng passport, lahat. Hindi po iilan. Hindi yung mga mahihirap, yung mga may kapansanan, 10 years kayo. Yung mga normal, 5 years kayo. Hindi po ganun. Lahat, mayaman ka man, mahirap ka man, tabingi man mukha mo. May kapansanan ka, normalidad ka. Lahat kayo, 10 years ang passport. Ganun po ang proyekto. Skyway. Teka lang, yung mahihirap lang at may kapansanan na pwedeng dumaan dito. Hindi po proyekto yun. Hindi po proyekto yun. Pag Skyway, lahat na may pambayad sa Skyway, gustong magbayad, sige, daan kayo dyan. Ganun po yung mga tunay na proyekto in kontra sa papoging proyekto. Papogi lang yan eh. Pumunta ka sa palengke, may 20 pesos ba? Wala. Ano yung sinasabi nyo proyektong 20 pesos? Hindi po ganyan ang mga proyekto. Ganyan po ang tawag sa mga proyekto, proyektong Leni Robredo. PLP. PLR. Proyektong Leni Robredo. Alam niyo po ba yun? Pag may mga sakuna nung panahon na yun, putya, kahon-kahon na DSWD, pinamimigay ni Tatay Digong. Napakaswerte talaga ng Pangulo natin eh. Panahon ni Tatay Digong, grabe po, sabay-sabay po. Habang pumuputok ang bulgan, bumabagyo, naalala niyo yung Taal? Pumutok yan, nasa evacuation center lahat ng mga tao, tapos biglang bumagyo. Grabe. Ang proyekto ni Tatay Digong, walang gutom. Masaya yung mga, kaya nagpupunta ng evacuation center eh. Alam nila may kahon-kahon na DSWD doon, nakarepak. Tapos pupunta si Leni Robredo.
Kaya ipapaalala ko lang sa inyo. Baka nakalimutan nyo na. Baka sabihin nyo, try naman natin si Leni Robredo. Magdadala ng mga ilang plastic na pandesal. O ganun po yung katumbas ng 20 pesos na proyekto nyo. Dapat bang isustain yan? Hindi dapat. Dapat pangmalawakan. Yung totoo. Katumbas po niyan, wala na nga tayo, said na nga tayo, uutang na naman tayo para po dyan sa mga proyekto nyong pangmaliitan. Opo, tama po pagkadinig nyo, pangmaliitang proyekto po yan. Yan the difference between a leader and pretending to be. Sabi nga ni BP Sara, ano sabi ni BP Sara? Hindi marunong magpresidente. Okay. Balik po tayo rito sa iba pang mga sinabi ni BBM. I will not resign. Why will I do that? I will not resign. Why will I do that? It's not my nature to run away from problems. What good will that do? Ganda no? Talagang si Pangulong Marcos, napakarami pong quotable quotes. Yan siya lamang kay Tatay Digong. Gaganda niya maghabi. Pero kasi kay Tatay Digong, alam niyo po yung kay Tatay Digong, direct to the point. Mga PIK, pag hindi kayo tumigil dyan sa kadudrugan nyo, papatayin ko kayo. Di ba? Mga PI kayo, pag hindi nyo tinigilan niya, kalalaglag ng bala, pakain ko sa inyo. Yun, quotable quotes dun. Paano yung mga PI. Pero yun po, ang nauunawaan ng mga kriminal. Pag sinabing itutumba ko kayo, mga PI kayo, tutumba ko kayo, titigil. Magtatabaan yung mga addiksyones. Yun yung may epekto. Eto, ang gandang pakinggan. I will not resign. Why will I do that? It's not my nature to run away from problems. What good will that do? Gandang pakinggan. Parang Leni Robredo talaga eh. Yung umaalon ka pag nakinig ka eh. Hindi po pagandahan ng salita eh. No? No. Hindi raw po niya tatakbuhan ng problema. Hindi mo nga tinatakbuhan. Hinahayaan mo lang. Lilipas din niya. Ang kinakailangan po, alam niyo po, sa problem solving, yung pong alam mo kung ano ang problema, malamang sa hindi ay malutas mo yung problema. Alam mo eh. Alam mo yung lulutasin eh. Di ba? Ang problema, tignan niyo yung pagtugon nila lahat. Ang daming problema ng Pilipinas saan nakapokus? Sa mga Duterte. Natupad yung mga kagustuhan nyo. Napakulong nyo na si Tatay Digong, gumanda ba Pilipinas? Na-impeach nyo na si BP Sara, umunlad na ba tayo? Hindi kasi nyo talaga tinutugunan eh. Nagtinda na kayo ng 20 pesos na bigas, natuwa ba mga tao? Paano ka matutuwa kung wala ka namang nabili? May matutuwa yung nakabili. Ang tanong, ilan yung nakabili ng 20 pesos na yan? Talagang hindi niya po tinatakbuhan ng problema. Ang problema, bahala. Hindi niya nga alam kung paano eh. Tignan yung pagtugon nila, tugisin ng mga Duterte, pahuli Duterte, litisin ng Duterte. Hindi naman po. Ilang ulit ko na narinig kay BP Sara. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Ang tinutugunan nyo, Duterte. Ngayon, nadadagdagan po yung problema ninyo. Padagdag kayo ng padagdag. Dahil sa pag-focus nyo sa mga Duterte,
in-impeach nyo si BP Sara, si Chanco mismo ang naglalantad sa inyo. Kaalyansa nyo mismo yung naglalantad sa mga mali nyong pinaggagawa kay BP Sara. O, kita nyo, tinatanggi niya yan. Di ba? Tinanong siya, ano pong, ilang ulit ko bang uulit-ulitin sa inyo? Ayaw ko ng impeachment. Ayun po, Mr. President, ang problema eh. Kinatwiranan niya pa, yung mga kaalyado ko, hindi daw sila yung nagpasa ng impeachment. Hindi mo nga kaalyado. Pwede mo sabihin na hindi mo kaalyado yung mga yan. Kasi Makabayan Black yan, tsaka yung Akbayan eh. Pero, sino pumirma para napunta yan sa mga senador? Yung anak mo nangunguna. Yun yung problema eh, no? Nagsasalita ka ng ayaw mo ng impeachment, yung anak mo pumipirma sa impeachment. May maniniwala bang wala kang basbas nun? Kaya naman nagpirmahan yung mga yan, ayon kay Chanco, dahil dun sa binibiting yung anong tawag doon? Yung pondo. Yung pinangakong pondo dyan sa mga yan, marirelease lang pag nagsipirma sila. Hindi po kami nagsabi niya. Hindi ko nga tinatalakay ang ganyan. Sino po nagsasabi niya? Si Chanco mismo. Pero yun, presidente ka, ipinangangako yung pondo mo. Yung pondo ng presidente na magmumula sa presidente ang ipinangako para pumirma sila sa impeachment ni BP Sara. Kahiya-hiya po. Pag kayo natalo dyan sa impeachment na yan, sasaluhin nyo na lang ng paninira. Hindi na nga po epektibo eh. Buhat po nang umupo kayo, siniraan nyo na yung mga Duterte. Landslide ang mga Duterte. Buhat nung umupo kayo, siniraan nyo ng mga Duterte. Dapat yan, ang expectation, 0 na yung mga bata ng Duterte. 5 po ang pumasok. Opo, kiniklaim ko po si Camille Villar tsaka si Amy Marcos. Itinakwil nga kayo ni Amy Marcos eh. Si Villar nga, nung bandang uli, sinisiraan nyo na eh. Di ba? Yun yung point natin eh. Kanino nagpasalamat si Villar tsaka si Amy? Alam nyo na, sa mga Duterte. Okay. Ito po ang pinakamalupit na sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang press conference. Tinanong po siya eh. Grabe po, hindi ko talaga makuha tong ano na to eh. Your interview in the podcast where you said that you openly coinciding with the Dutertes. And after you said that, certain conditions were floated. For example, Senator Bongo said... No. Ayan malinaw. Sabi, yung kayo po ay nagsalita sa podcast kasama si Katunying, di ba? Kung open daw siya sa reconciliation sa mga Duterte. Pagkadinig daw niyan, sabi nung reporter, pagkadinig nun, siyempre, balita yan. Open. Putyan, laking balita niyan. Open siya sa reconciliation sa mga Duterte. So, siyempre, magsasalita yung mga Duterte. Di ba? Ano yung sasabihin ng mga Duterte? Duda eh. Di ba? Reconciliation. Nakakulong si Tatay Digong. Reconciliation. In-impeach nyo si BP Sara. Reconciliation. Imbestiga kayo ng imbestiga. Tuloy-tuloy sa mga kaibigan. Nakakulong si Pastor Kibuloy. Pinapahuli nyo si Roque. Tuloy ang investigasyon nyo kay Bato. Tapos nagsasalita kayo ng reconciliation. Ang point ng mga Duterte supporter, wala kaming tiwala. Para maniwala kami na totoo yung sinasabi mo, nagsalita po si Bongo, pabalikin mo muna si Tatay Digong sa Pilipinas. Para maniwala kami na sincere yung sinasabi mong reconciliation, yung pakikipagbati sa mga Duterte. Wala na kaming tiwala sa sinasabi mo eh.
Mr. President, yung kawalan po ng tao ng tiwala sa sinasabi mo, hindi po yan dahil sa nagpe-fake news. Sa'yo lagi nang gagaling yan. Ayaw mo ng impeachment. Ayaw mo kasi alam mo na, kita mo kung gaano ka hindi pinapakinggan. Dalawa lang yan. Peke yung sinasabi mo o hindi nakikinig yung mga tao mo. Ang linaw nito In fact, sumuporta po ang Iglesia ni Cristo, 2 milyon sa Luneta pa lang. Ayaw ko ng impeachment. Ito ay magkakawatak-watak lang ng mga Pilipino. Sabi ng Iglesia, tama ang Pangulo, suportahan natin. No to impeachment, punta tayo sa Luneta. 2 milyon nagpakita sa Luneta. Saksi ako, punong-puno. Grabe. Ngayon, ano po ang problema ron? Ang problema doon, hindi ka pinakinggan, in-impeach ng mga tauhan mo. Alam mo, Mr. President, hindi yung sino yung gumawa ng sino yung gumawa ng reklamo, hindi po yun. Sino yung nag-aproba? O ngayon, sasabihin mo naman, reconciliation. Wala na kami. Tapos isa pa. Ito pinakamalapit sa lahat we have nothing to do with ICC. We don't recognize ICC. Nagagalit ka pa pag inuulit-ulit di ba? Biglang nakakulong ngayon si Tatay Digong sa ICC. Kahit na anong paikot nyo, walang maniniwala na hindi kayo nakipagtulungan sa ICC. Wala pong maniniwala. Okay. Kaya ngayon, teka muna, ang dami ng sinabi niyan na hindi nagkatotoo Paano natin malalaman na sincere? Sincere lang yan kung pababalakin sa Tatay Digong. Sabi naman ni Bato, sincere lang yan kung mapapalayas niya yung mga nag-iimbestigang ICC dyan sa Pasay. Pa-deport niya. Tinanong siya ngayon. Ito po ang sinabi ng mga, no. Hindi na pinatapos yung reporter No condition. Yung reconciliation, walang kondisyon. Walang kondisyon. Ibig mo sabihin, magkakandara pa. Maraming salamat. BBM, gusto mo na pala makipagbati. Kayo gumawa ng gulo Kayo yung nagpakulong, kayo yung nag-impeach. Kayo yung nag-imbestiga sa mga Duterte. Kayo yung nagsalang sa Quadcom. Kayo yung nagsalang, minasama ninyo si BP Sara. Hanggang ngayon. Nagsimula kay Piatos hanggang ngayon. Pati si Shell Jokno, dinamay niya na sarili niya. Wala raw kondisyon. Dapat ang reconciliation, wala daw mag-impose ng kondisyon. Sino ba nagsabi ng reconciliation? Duterte ba nagsabi na bati na tayo? Wala po sinasabi Duterte. Alam na nila, opposition sila. Naghahanda sila sa impeachment. Naghahanda sila sa pagpapauwi kay Tatay Digong. Ginagawa nila lahat ng paraan, mga Duterte. No? Naghahanda po sila sa eleksyon. Wala po nagsasalita sa Duterte ng reconciliation Kayo ang gusto makipagbati. Tapos, di ba parang, sige, makikipagbati lang kami. Parang nasabi lang ni Bongo yun na kung totoo ka, pabalikin mo. Tapos sasabihin mo, wala raw dapat kondisyon. Walang kondisyon. Sino ba nagsabing makikipag-reconcile kami? Alam niyo yun? Kayo nagsabi, Mr. President, na gusto nyo makipag-reconcile. Tapos sasabihin nyo, Duterte, huwag kayo mag-impose ng kondisyon sa reconciliation. Di wala lang. Huwag ka magsalita ng reconciliation kung business as usual lang. Kaya, ang buong akala namin, totohanan sa iyo yung salitang reconciliation, gagawa ka ng paraan para mapabalik mo yung tiwala ng mga Duterte, sasabihin mo, hindi kayo pwedeng magbigay ng kondisyon. Ano daw?
Hindi nga kami nagsasalita na reconciliation eh. Naghahanda kami para gagawin namin ang lahat. Gagawin namin ang lahat para mapabalik si Tatay Digong. Nag-hire kami ng magagaling na, yung Duterte nag-hire kami ng, yun yung nakakainit ng ulo, Mr. President, sa aming mga Duterte supporters. Alam namin na, yan, mga ginawa ng gobyerno mo. Alam namin yan. Tapos, hindi po kami umaasa. Wala sa hinagap, ni sa hinagap, hindi namin iniisip na makikipagbati kami. Parang, pareho sila ni Anticlear eh. Parang kami pa ngayon, kami ba nakikipagbati? Kayo nakikipagbati. Kung ako Duterte, isipin, teka muna, kailan namin sinabi na gusto pa namin makipagbati sa'yo? Ang nakasalang yung gobyerno niya. Yung gobyerno mo. Gusto mo makipagbati sa Duterte para makaraos yung gobyerno mo. Hindi naman kami. Kaya sabi ko, Utya, hindi normalidad ito. Hindi normal. Meron bang normal na nag-o-offer ka na reconciliation tapos pag nagsalita, o sige, magreconciliation tayo pero palayain mo si Tatay Digong para nakita namin na hindi, huwag ka magbibigay ng kondisyon, huwag kayong magbibigay. Ha? Naghahanda si BP Sara sa trial niya. Si Tatay Digong busy sa paano niya mapapalaya sarili niya. Bigla ka nagsalita na reconciliation. Hindi pa nga pumapatol yung mga Duterte. Di ba? Tapos sabi, huwag daw magbigay ng kondisyon. Hindi talaga tapat yan. Hindi talaga optics lang lahat yan. Palabas. Palabas lang po lahat. Lalo nyo lang ginagalit yung mga Duterte supporters. Di ba? Walang katapusang tuloy lang. Parang sinasabi ni BBM, tuloy lang, siraan nyo yung mga Duterte. Tuloy lang yan, nakakulong siya. Tuloy lang tong si BP Sara. Wala tayong gagawin. Kung gusto nila makipagbati, hindi kami. Yun na nga yun yung punto eh. Hindi namin gusto makipagbati. Ikaw ang gusto. Tapos nga, babalik pa nila. Kita nyo na, mga Duterte ang ayaw makipagbati. Natural. Natural ayaw namin makipagbati. Sino ba may gustong nagsabing magbati na tayo? Sagad na nga kami. Sagad na sa galit yung mga Duterte supporter sa buong mundo. At yan po, Mr. President, yung mga salitaang ganyan na nakakagalit pa sa amin. Yung sinasabi nyo na bukas kayo sa reconciliation, pero basta walang kondisyon yung mga Duterte. Wag na tayo mag-usap. Wag na tayo mag-usap. Pwede nga. Hide agad. Wala tayong panahon. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay ng reaksyon. Basta yung isang tao